Pinakamalakas na palakpak ng pagsamba para po sa ating Panginoon. Amen, amen. Pagka tayo po pumapalakpak pa lang, sumasamba na kagad tayo sa Panginoon pag para sa Kanya yung palakpak natin. Sa malakas na palakpak para sa Diyos na buhay, na dahilan, kaya po nandirito tayong lahat. Amen, hallelujah. Samahan niyo po ako at atin pong kausapin ang sarili natin kung bakit tayo nandirito ngayon. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, tulad po ng binanggit namin, hindi lamang po sa pamamagitan ng aming bibig at ng aming isipan, kundi sa puso namin, Lord, may dahilan kaya po kami nandirito ngayon. Hindi po dahil nakaugalian lang namin, nakasanayan namin, o napilitan lang kami. Nais po namin, Lord God, na makatagpo ka. Nais namin, Lord, na makaniig ka. At Lord, sa pagbubuklat po namin ng inyong mga salita, mangusap ka po nawa sa amin. Hindi po ang salita ng tao ang marinig namin, kundi ang salita mo ang magbigay po sa amin ng kapangyarihan, ng apoy, at pagsamba sa aming pong puso. Lead us today, Lord, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Sino po kaya sa atin dito, para sa mga kababaihan, sino po kayang babae dito na kasama natin ngayon ang walang dala-dala na salamin sa muka? Hindi yung salamin sa mata, ano? Yung sa loob ng bag niya, wala siyang dalang salamin, kahit na maliit, kahit sa face powder, yung may dalang salamin. Meron ba rito na walang dalang salamin? Ayun, meron. Meron din naman. Meron din naman. No? Pero karamihan, meron pong dalang salamin. Bakit ho? Kasi po ang salamin ay napaka-importante. Di ba? Importante. Imagine niyo walang salamin. Anong mangyayari kung walang salamin? Hindi natin makikilala ang sarili natin. Hindi mo alam, nakita mo sa sapa, ikaw na pala yun. Hindi mo alam kung ano ka. Meron pong tinatawag na mirror test na ginawa ang mga psychologists, ang mga scientists. Tinignan po nila, anong hayop, yung pag iniharap mo sa salamin, makikilala niya yung sarili niya. Kunyari, unggoy. Gaano katagal bago malaman ng unggoy na siya pala, yung nakikita niya sa salamin na yun. No, gaano katagal? At may mga hayop po na nakilala sarili nila after several days, after several months, tulad ng unggoy, tulad ng dolphin, no, tulad ng ibang mga ibon, nakilala po nila, sila pala yung nasa salamin. Pero alam niyo po, surprisingly, may mga hayop na hindi nila nakilala sarili nila kahit nakatingin sila sa salamin for a long period of time. Aso, hindi raw nakikilala ng aso sarili niya na siya pala yung nasa salamin. Nakita na ba kayo ng aso na nagsasalamin? No, ang ginawa po ng mga scientists kasi, naglagay sila ng tuldok doon sa hayop, inihirap nila sa salamin, tapos nalalaman nila na alam nung hayop na siya yon kapag hinahawakan niya yung tuldok na yon at tumitingin siya sa salamin. So ang aso, ang pusa, hindi po nila nalalaman na sila pala yung nakikita nila doon sa salamin. No, kaya po, ngayon pong umagang ito, and for the next 5 weeks, for the next 5 Sundays, including this morning, magkakaroon po tayo ng sermon series tungkol po sa buhay ni Solomon. Magkakaroon po tayo ng pananalamin sa buhay ni Solomon. Titignan po natin yung buhay niya, ikukumpara po natin yung buhay natin, titignan po natin yung pagkakamali niya, at hahanapin po natin kung meron din po tayong ganung uri ng pagkakamali. Papangalanan po natin itong sermon series na ito na Salamin-Salamin mula sa buhay ni Solomon. Okay? So para madaling tandaan, mamaya na kayo kumanta, makinakanta niyo pa, Mahiwagang Salamin. At sa loob po ng 5 Sundays, starting today, ito po ang magiging mga titles ng ating po magiging mga sermons. And I hope makumpleto po natin ito pong buong sermon series na ito. Ang title po natin this morning, Wisdom is Not Enough. Ang title po natin, Sermon number 2, The Price of Compromise. Number 3, Warning Against Womanizing. Number 4, When Success Becomes a Curse. At panlima, What's Better Than Money. Ito po ang naging mga experiences ni Solomon. Nakatulong sa kanya yung iba, nakasira sa kanya yung iba, pero titignan po natin kung paano po tayo magbebenepisyo at magkakaroon ng kapakinabangan dito po sa mga buhay na ito ni Solomon. Kaya sa umaga pong ito, sisimulan po natin ang sermon series natin. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga, Wisdom is Not Enough.
If you're going to describe Solomon in one word, anong word ang gagamitin nyo to describe Solomon? Wise. Di ba? Actually, hindi lang wise. Wisest. Pinaka. Hindi lang siya matalino, marunong. Pinaka. Marunong. Kulang yung word na wise. He was the wisest of them all, according po sa Bible. At bakit po natin tinawag si Solomon na pinakamatalinong tao sa buong mundo? Hindi sinabing pinakamayaman, although I think pinakamayaman, hindi rin sinabing pinakagwapo, pero malay nyo, ang daming asawa, baka pinakagwapo rin. Bakit po siya tinawag na wisest person in the world? Kasi po, marami po siyang ginawa na talaga namang ginamitan ng utak. Una po, meron siyang wisdom in judgment. Kung maalala po natin yung kwento, meron pong dalawang nanay, di ba? Nag-aagawan sa kanilang anak. Hindi malaman kung sino ang totoong nanay nitong anak na to. Ang sabi po ni Solomon, 1 Kings 3:25, sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Pero dahil doon, ang sabi ng totoong nanay, ay huwag niyong hatiin, kanya na, kaysa mamatay. Ang sabi ng isang nanay, sige hatiin. Kung hindi rin lang yan mapapa sa akin, pareho tayong mawalan. Dahil sa wisdom ni Solomon, nalaman niya ang tamang judgment. Ang tunay na nanay, yung willing na magsakripisyo. So, meron siyang wisdom. Na-display ang wisdom ni Solomon doon po sa pangyayari na yon. Meron din po siyang wisdom sa arts and literature. 1 Kings 4:32, siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha rin siya ng 1,005 mga awit. Ang dami. 1,005 songs. Kayo po, ilan na nalikanin nyo na songs? Wala pa. Di ba? O ilan na nalikanin yung salawikain? Yan, yung mga nanay, maraming mga salawikain yan eh. Maraming mga naimbentong salawikain yung mga nanay. Pag ako namatay, ewan ko na lang sa inyo. Yung mga linya ng nanay. So meron siyang wisdom. Kaya nga nagkaroon ng Book of Proverbs and Book of Ecclesiastes. Meron din siyang wisdom in building, in construction, in constructing. Ecclesiastes 2:4-6, ito naman ang mga nagawa ni Solomon. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Sabi niya, nakapagtayo ako ng malalaking bahay. Ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Ano ba yung liwasan? Park. No? Mga parke, mga galaan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng pulong kahoy na mapapakinabangan ng bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. No? Pagdating sa building and construction, mahusay din. Meron ding wisdom. Ito pong si Solomon. Saan pa siya matalino? Sa negosyo. Matalino rin itong si Solomon. 1 Kings 9:26-28, nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Ilat. Upang tulungan ng mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay, pawang mga sanay na mandaragat. 28, pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 na kilo ng ginto at dinala nila kay Solomon. Dami nun. Ginto yan, hindi yan bigas. Hindi 14,000 na kilo ng bigas. 14,000 na kilo ng ginto. No, magaling sa negosyo itong si Solomon. Military, magaling din ang strategy ni Solomon. 1 Kings 10:26, nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 na karwahe or chariots at 12,000 na mangangabayo, no, cavalry ni Solomon. Ang mga ito inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. So ang ginawa niya, yung isang buong city, kunyari, Parañaque, puro chariot lang yan. Chariot city lang yan. No, mga horses lang yung buong city na yan. So ganun ang strategy na ginawa ni Solomon militarily. And administratively, politically, magaling din si Solomon. 1 Kings 4:7. Naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan. Okay, parang NCR, di ba? Region 1, Region 2, Region 3. Nagkaroon siya ng 12 regions. Bawat buwan, per month, isa sa mga regions na to ang nag-iipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at sa kanyang sambahayan. So, organisado. Hindi siya kinulang, hindi siya naghirap, hindi nagkagulo-gulo,
kasi mahusay magpatakbo itong si Solomon. Mayaman kasi magaling gumawa ng pera. Tahimik kasi military niya strong. At progresibo kasi yung kanyang kapaligiran maganda, maraming halaman, maraming puno, maraming gusali. Talaga naman po, pag binasa po natin ng 1 Kings mula chapter 1 hanggang chapter 10, hahanga po tayo ng husto kay Solomon. Talagang sasabihin mo, ang galing, golden age talaga ng Israel, yung paghahari ni Solomon. Kaya lang, 1 Kings chapter 1 hanggang chapter 10, hahanga tayo kay Solomon. Kaya lang, pagdating at pagtungtong natin ng verse 1 ng chapter 11, na yan pong babasahin at pag-aaralan natin ngayon pong umaga. 1 Kings chapter 11, verse 1 to 6. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae na in love. No, minsan yan nanggugulo sa buhay natin pag na in love. Ang ganda-ganda ng direction, na in love. Na in love ang Solomon. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae, bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo, at Heteo. Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Sabi ni Yahweh, huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing yan, sabi ni Yahweh, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito pa sabi ni Yahweh, sabi ni Yahweh, ngunit, nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Nag-fall ang Solomon. Nahulog ang kanyang loob. Verse 3, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay ilan? 700. Dami niyan. Isa nga lang, mahirap na eh. Sabihin ko sana, isa nga lang, masakit na sa ulo. Pero hindi ko sinabi. Okay? Isa nga lang, di ba? Challenging na. 700 ang kanyang asawa. At itong 700 na ito, mga prinsesa. Itong 700 na to. Pag nakapangasawa ka ng prinsesa, ang sakit sa ulo. Kung hindi ka hari, di ba? Pero hari naman siya. Nag-asawa siya ng 700 na prinsesa. Alright, tuloy po natin yung pagbabasa. Nawala ako. Anong verse na ba tayo? Okay, at ang kanya namang mga asawang lingkod ay ilan? 700 plus 300, 1,000. Sarap buhay, no? Saan ka pa? Okay, 1,000 na po ang kanya naging asawa. Verse 4, nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Verse 6. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sayang. Sayang na sayang. Sabi ko nga po sa inyo, chapter 1 hanggang chapter 10, ang ganda ng buhay ni Solomon. Pagdating po sa chapter 11, kumambyo bigla ang mga verses. Kumambyo bigla ang kwento ni Solomon. At pagkatapos po noon, nakita natin nangyari, hindi siya nagtapat kay Yahweh, nagalit sa kanya kay Yahweh. Ano po naging ending ni Solomon? Alam niyo po naging ending ni Solomon, una-una, God was not pleased with him. Binigyan siya ng Diyos ng napakaraming kaaway. At dahil po doon, yung kanyang kaharian, natibag, nahati, na-divide, nagulo, nasira ang kanyang kaharian. At alam niyo po, may isang pangako ang Panginoon kay Solomon. Hindi ko lang nailagay dito, 1 Kings chapter 3, verse 14 yata. Ang sabi ng Panginoon kay Solomon, kung magtatapat ka sa akin, sabi ng Lord, papahabain ko ang iyong buhay. Papahabain ko ang iyong buhay. Alam niyo ba kung anong edad na matay si Solomon? 55. Mahaba ba yung 55? Meron ba mga 55 dito? Kung meron dito, liebo 50. Mga 50 to 60. Mahaba na ba yun? Paglampas ka na sa 60, ano nararamdaman mo? Mahaba na ba?
Ako po ay 52. So halos ganitong edad, namatay si Solomon. Pinahaba ba ng Diyos ang buhay niya? Hindi. Ibig sabihin, hindi po nalugod si Yahweh sa buhay ni Solomon. Meron mga tao, iniidolo si Solomon. Meron mga tao talaga namang, yes, pag sinabing Solomonic wisdom, yung kagad ang naiisip nila, no, galing sa Panginoon. Pero hindi ho naging ganoon ka-successful ang buhay ni Solomon. At the end, hindi ko po alam kung narinig nyo na po ito, wala pong matibay na ebidensya na si Haring Solomon ay bumalik sa Diyos. Wala pong ganong katibay na ebidensya. Na ano ang nangyari? Nakakalungkot. Si Solomon, kung ako pong tatanungin nyo, he was probably one of the biggest failures in the Bible. Parang si Judas, kasama mo na si Jesus, nagtaksil ka pa. Si Solomon, eto na, asa iyo na ang lahat. Tumalikod ka pa sa Panginoon. I think it was a very sad story, yung buhay po ni Solomon. Sayang, yung buhay ng Solomon. And maybe we can ask, how can the wisest person in the entire world fail? Paano mag-fail? Matalino ka nga, di ba? Pag matalino ka, babagsak ka ba sa exam? Pag matalino ka, hindi ka ba maging successful sa buhay? Pag matalino ka, hindi ba magiging maayos ang lahat? Hindi ba nakita ni Solomon na mangyayari ito lahat sa kanya? Parang hindi. How can the wisest person fail? How can wisdom fail? Solomon had it all. Asa kanya ng lahat, hindi ba? Alam niyo po, sagot doon, hindi. Wala sa kanya ang lahat. Akala natin, nasa kanya ng lahat. Physically, financially, materially, probably, nasa kanya ng lahat. Pero yung ibang mga bagay na napaka-importante sa buhay, nagkulang po si Solomon. At yung po titignan natin ngayong umaga, kaya nga po ang title natin, Wisdom is not enough. Kasi po si Solomon, wise, yun ang may isip natin sa kanya. Pero marami pong kulang kay Solomon. What is wisdom? Pag sinabi natin yung word na wisdom, ano ba yung wisdom? Alam natin yung knowledge. Knowledge yung, alam mo yun, no? Di ba? Alam mo yung knowledge. Pero yung wisdom, we know that it is the application of knowledge. Alam natin na paano mo i-apply itong knowledge na ito. It is knowing what to do. No, it is knowing what to do and it is getting the result done. Meron kang wisdom kaya may problema ka, nasolusyonan mo kasi may wisdom ka, kasi yung mga knowledge mo, pinagtugma-tugma mo, ang ending, nasolusyonan yung problema natin. Meron lang pong kaunting problema dyan. Minsan po nagpe-pray tayo, Lord, paying wisdom, o kaya sabihin natin, kailangan natin ng wisdom dito sa problema na to. We need wisdom. Alam niyo po ba, there are two kinds of wisdom according to the Bible. Two kinds of wisdom. James 3:14-17. Well, sasabihin ko na. Two kinds of wisdom. Una, earthly wisdom and heavenly wisdom. Okay, may dalawang uri ng wisdom. Okay, James 3:14-17. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo ipagmalaki. Huwag ninyo ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan, okay, eto na, that kind of wisdom, yan ang ginamit sa English, that kind of wisdom ay hindi galing sa langit. So kung hindi galing sa langit, saan galing? Kundi makalupa, makalaman, at mula sa, ang Bible ang may sabi nun, meron palang wisdom na galing sa demonyo. Pag may nagsabi, ang wise ng taong yan, saan galing yung wisdom niya? Kapag ka ang wisdom daw ay, sabi rito, mapagmalaki, makalupa, makalaman, mula sa demonyo. Sapagkat, verse 16, saan man naghahari ang inggit, pag daw yung ginawa mo, ang talino mo, pero kaya mo ginawa dahil sa inggit, hindi raw galing sa Diyos yung wisdom na yon. Saan galing? Sa demonyo. At makasariling hangarin, selfishness, naghahari din doon ng kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Okay, so maliwanag na po yan. Merong wisdom na nanggagaling sa demonyo, nanggagaling sa makalaman, nanggagaling sa makalupa, earthly kind of wisdom. Verse 17, tuloy natin. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis,
mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang mamunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So lagi ko nating i-weigh yan. Meron akong gagawin. Iisipin ko nga kung paano ko makukuha itong gagawin ko na to. No? Merong exam. Hindi ako nakapag-review. Kailangan gamitan ko ng wisdom. Anong wisdom yung ginamit mo? Sinulat mo lahat yung formula dito sa braso mo. Hindi yun godly wisdom. Alam naman po natin yun. Meron talagang earthly wisdom. Meron talagang heavenly wisdom. Kaya nga meron mga advisors. Kapag ikaw ay presidente, ikaw ay hari, kukuha ka ng mga wise men bilang advisors mo. At itong mga wise men na to, a-advisean ka para makuha ng hari ang gusto niya. Pero kung yung hari naman, masamang hari, masama ang gusto niya, yung wisdom ng wise men patungo sa kasamaan. Makukuha ng hari yung gusto niya. Ang gusto ng hari, mamatay lahat ang kaaway ko. Gagamit ng wisdom yung mga wise men. Ganito gawin natin. Imbitahan natin lahat sila sa isang kasalan, kunyari. Pagkatapos, kapag nadyadyaan na sila, lasunin natin sila lahat. Wisdom. Pero demonic kind of wisdom. Napanood ko yun sa Game of Thrones. Red Wedding. Pinatay lahat ng kanilang mga inimbitahan. Diba? Earthly kind of wisdom. Alam niyo po, sino ilan sa ang mga tao na napaka-wais? Ginagamit natin wais. Yung mga smuggler. Napaka-wais ng mga smuggler. Kung saan-saan isinusuksok yung mga shabu. Kung saan-saan pinapadaan yung mga kontrabando. Hindi na de-detect. Diba? Ilalagay sa, minsan ginagawa pang drug mule, pinapalunok sa'yo. Pagkatapos, sasambutin ka sa destination mo. Tapos, diba, idudumi mo. Ayan, nakalusot na yung shabu. Ang gagaling nila, very creative pagdating po sa pag-iisip ng kasamaan. Matatalino, madudunong, pero hindi po yun hindi po heavenly kind of wisdom, kundi demonic kind of wisdom. Nakakaisip ka, paano kaya papatayin ang isang buong bansa? Atomic bomb, nuclear bomb. No, meron kang wisdom, nakaimbento ka ng nuclear bomb. Patay yung buong bayan kapag ni-nuclear mo. Wisdom nga naman. Pero what kind of wisdom? Kapayapaan, katahimikan, kasiyahan, kagandahang loob? Hindi. Nakuha mo yung gusto mo kasi meron kang wisdom. Pero ibang uri ng wisdom. Alam mo, Lord Solomon started with a godly kind of wisdom. Diyan siya nagsimula Nagdasal siya, Lord, paying wisdom. At binigyan siya ng Diyos ng wisdom talaga. Kaya lang po, nagkamali siya. Nagkamali ng paggamit ng wisdom si Solomon. So, paano tayo makakaiwas sa pagkakamali ni Solomon? Always remember, wisdom is not enough. Ano po ang kailangan? Wisdom is not enough because wisdom without obedience leads astray. Astray, hindi ho yung sinasasawa ng sigarilyo. Astray, naligaw. No, pag ikaw ay merong wisdom, pero wala ka lamang obedience, ikaw ay maliligaw ng landas. Marami hong tao matalino. Pakitaas nga ng kamay ng mga matatalino rito. Talaga naman. Na maraming tao matalino. Pero yung katalinuhan na yan, you have a choice kung saan mo gagamitin. Kapag ginamit po natin towards disobedience to the Lord, maliligaw po tayo talaga ng landas. Kaya ito si Solomon, balikan natin yung verse 2. Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita mag-asawa sa mga banyaga. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-asawa sa mga lahing yan, tiyak na ililigaw nila kayo, at hihikayating sumamba sa Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Tignan niyo po posible pala, listen, posible pala na wise ka, pero disobedient ka. Posible pala yon. Matalino ka, pero suwail ka. Posible pala yon. Matalino ka, pero sumusuway ka sa Diyos. Posible pala yon. That's why we say that wisdom is not enough. Dito nagsimula ang pagbagsak ni Solomon. Nagsimula ang pagbagsak niya, taas-taas, ang ganda-ganda, chapter 1 to 10. Verse 11, pagtungtong, pinagbabawal ni Yahweh, sinuway ni Solomon. At doon po, unti-unti, parang domino, nagkaroon na ng, nagkaroon ng domino effect, yung pagsuway na ginawa po ni Haring Solomon. There was a direct command.
Ang linaw-linaw ng command ng Panginoon, bawal, wag, don't. Ang linaw-linaw. Pero Solomon directly disobeyed and willfully disobeyed a direct order from God. Doon nagsimula ang kanyang decline. Ang sabi sa verse 2, ililigaw nila kayo. Huwag kang ma-inlove dyan sa ganyang mga dayuhan. Ililigaw nila kayo. At totoo nga si Yahweh. Iniligaw nga. Kaya nga naligaw itong si Yahweh. Itong si Solomon. No, tayo po, yan ang lagi nating isipin sa mga sarili po natin. Pag meron po tayong paggagamitan ng wisdom natin, godly ba? O earthly yung wisdom na yon? Pagpalagay na, nakatipid ka. Halimbawa, nakatipid ka. Nandaya ka naman. Nakatipid ka nga, di ba? Sabi mo dun sa mga katabi mo sa sasakyan, no? Di ba? Lituhin natin yung driver. Kunyari, bayad ho, bayad ho. Hindi na nabilang ng driver kung ilan tayo. Nakatipid nga naman tayo. Pero, nandaya ka naman. Demonic, earthly, not from the Lord, kapag ka ganun ang atin pong patakaran ng wisdom. Nakapasa ka, interview, nakapasa ka, nagsinungaling ka naman. Tinanong ka, kaya mo ba ito? Ay, oo, kaya ko ho yan. Ano na ba, ilang taon na ba experience mo sa trabaho na to? 10 years po. Wala ka naman experience. Nakapasa ka. Nandaya ka naman. Nagsinungaling ka naman. Okay, na-promote ka. Meron kang trabaho. Gusto mo, tumaas ang sweldo mo. Then na-promote ka. Pero kaya ka naman pala na-promote, nakisama ka dun sa ginagawang kabulastugan ng mga katrabaho mo. Na-promote ka naman. Diba? Look at the balance. Na-promote ka, nagkasala ka naman sa Panginoon. Nagkasala naman tayo sa Diyos. Nakaluwag ka nga. Paano ka nakaluwag? Kasi nanggipit ka naman ng iba. Lumuwag ka, pero ginipit mo yung ibang tao. Asan ang wisdom doon? May wisdom talaga doon, pero hindi godly wisdom. Wisdom with disobedience. Minsan po nakakalungkot, may mga tao, pag nakita natin, papalakpakan natin, wow, achiever, wow. Ang daming na-achieve, ang daming honor, ang daming narating. Yung pala, manipulative. Kaya pala narating niya, yung mga narating niya, kasi ang daming ulo na pinaikot, ang daming taong inuto, ang daming tao na ginamit. Wisdom, pero disobedience. That's why it leads them astray. Example lang po ito, bato-bato sa langit baka hindi ko alam to example lang ito, baka personalin nyo Mang Inasal. Only rice. Dalawa kayo, yung isa, only rice. Green yung kanyang plato. Ikaw, hindi ka only rice. Puti ang plato mo. Ang gagawin mo, kaysa kumuha ka ng extra rice, si Green, hihingi na siya, waiter, extra rice please. Lalagay ngayon siya, only rice Tapos pag talikod ni waiter, kukuha ka ngayon dun sa green na plato. Di ba? Wise. Nakatipid ka. Nakaluwag ka. Tama ba? Hindi. Di ba? Hindi naman talaga. Hindi. Alam niyo po, sabi ng mga tao, sabi sa Bible, hindi sabi sa Bible, sabi ng meron daw pong presyo ang lahat ng tao. Hindi ko alam kung naniniwala kayo ron. Ano presyo mo? Only rice? Ibebetray mo yung pananampalataya mo, yung tiwala mo dahil sa only rice? Hindi ako binayaran ng inasal dito No? Hindi lang naman mang-inasal lang may only rice. Pero minsan, Vikings, bawal mag-uwi. Uwi pa. Nakatago naman, di naman kita. Uy, may CCTV. Ay, ibabalik. Kasi may CCTV. Alam niyo po yun? Wisdom nga. Pero wag mong ipagpalit ang karangalan mo sa mga bagay na ganyan. So, dapat po, wisdom, godly kind of wisdom. Kasi po, alam niyo po, ang nakakatakot po dyan, kapag ka ganun po yung uri ng ating, ano ba tawag dito, standards, maano po tayo madidistort yung ating standard. May iba yung ating patakaran ng tama at muli. Yung morality po natin, may iba yung morality natin. Okay na yan. Pwede na yan. Okay lang yan. May napulot ka na pera, di ba? Hindi ko na kailangan ibalik to, hindi ko naman kasalanan
Kung pwede mong mahanap yung may-ari, isoli mo. Hindi mo naman talaga mahanap, di wala talaga magagawa. Sa'yo na talaga yun. Galing sa Lord na yun. Hindi mo mahanap eh. Pero napulot mo yung wallet, bago mo makita yung pera, puro ID yung nakita mo. Tapos sasabihin mo, hindi ko alam, kanino kaya ito. Di ba? Puro ID na nga yung laman, may address pa. So, importante po yan sa atin. Gamitin po natin ang wisdom natin sa tama. Because wisdom without obedience is going to lead us astray. Isa po importante, no? Always remember, it cheapens wisdom kapag ganun po ang ating way ng paggamit nito. And then, emotion affects wisdom. Isa po sa kailangan natin bantayan na hindi nabantayan ni Solomon. Emotion affects wisdom. Kaya nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Alam niyo po yung word na loob, yan po ay isang exclusive, let me use the word exclusive Filipino terminology. Yung word na loob. Kasi pag sinabi mong nahulog ang loob, Inglesin mo nga. He fell inside. Or his inside fell. Mali, di ba? Walang English equivalent yung nahulog ang loob. Pero ibig po sabihin nun, yung heart and soul ni Solomon, na-transfer o bumigay doon po sa tao na yon. So yung loob po na yan, it means our heart and soul. Emotion po natin yan. Alam niyo po, ang isang wisdom, huwag magpatangay sa emosyon. Huwag magpatangay sa emosyon. Hindi ho wisdom kapag nasusunod sa atin, emotion. No, hindi ho wisdom yan. Hindi pwede na ang isang driver, ay mga marunong mag-drive dito, hindi pwede ang driver emotional. Hindi pwede. Driver ka, tapos nagpapa-apekto ka sa emotion mo, pag galit ka, di ba, talaga naman, pinapalipad mo, natamaan mo na yung aso, okay lang, bahala siya sa buhay niya. Kasi galit ka. O pag malungkot ka, bagal-bagal mo naman. Pag masaya ka, yung kotse mo gumaganong-ganon. Kasi masaya ka. Hindi pwede emotional kapag ka driver ka. No, ganun din po sa buhay. Pag dinadrive natin ang buhay natin, hindi po pwede na tayo po ay nakasandal sa emosyon natin. Hindi po pwede yun. Hindi pwedeng you don't make decisions based on your emotions. May mga tao biglang resign. Resign na ako, ayoko na. Ba't nag-resign? Kasi nagalit. Tapos pagdating ng katapusan, may bill, babalik sa trabaho. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng bigla ka na lang magpapakasal dahil emotion. Hindi. Pinag-iisipan po yan. Hindi pwedeng susuntukin mo bigla yung salamin dahil nagalit ka. Naku, yan ang isang wag na wag niyong gagawin. Awa ng Diyos, di ko pa naman nagawa yan. Huwag kayong susuntok sa salamin. Kasi malas. Hindi, joke lang. Huwag kayong susuntok sa salamin. Kasi pag sinuntok ninyo yung salamin, may hiwa yung inyong mga knuckles, tapos yung mga bubog ng salamin, papasok sa loob. At minsan, pagka hindi maganda yung pagkakasuntok, sasama sa bloodstream yung mga bubog ng salamin na yun. Kaya pag gusto mong sumuntok, wag yung salamin ang susuntukin mo. Yun, kasama po sa wisdom yan. Huwag magpapadala sa emotion. Wag break ka agad. Wag ganun. Pagka tayo po ay emotionally charged, do not make decisions when you are emotionally charged. Maggawa ka ng decision kapag everything is well and good. Hindi ka apektado ng emosyon mo. Doon po dapat gumagawa ng decisions. Kasi listen, sorry to use this word. Nakakabobo ang emotion. Nakakabobo. Pag ikaw ay emotional, hindi ka matalino nung panahon na yon. Wala ka sa sarili nung panahon na yon. Hindi mo alam ang tama at mali nung panahon na yon. Ang nasusunod, emotion mo. Tulad ni Solomon, sinunod niya emotion. Kinalimutan niya ang Diyos kasi sinunod niya yung kanyang emotion. No? So, wag magpapatangay sa emotion. And wisdom cannot protect a divided heart. Yan po no? Magkaibang level kasi yan Wisdom, intellectual yan. Emotion, emotional yan. Hindi ho nag-jive yung dalawang yan. So the wisest thing that you can do, if you want to really be wise, and if you want to be wiser than Solomon, the wisest thing that you can do is to obey God.
No, yan pong ano natin eh. Sana tumalino ako. Sana maging wise ako. Kapatid, mas matalino ka pa kay Solomon kapag ka sumusunod ka sa Diyos. Kasi si Solomon, kung eto ang level ng katalinuhan niya sa pagsunod sa Diyos, mas matalino ka pa. You are wiser dahil sumusunod ka sa ating Panginoon. Sayang naman ang dunong. Sayang yung talino natin kung hindi rin lang isusunod para sa Diyos. Kung gagamitin din lang naman sa pagsuway sa Diyos, sayang ang talino po natin. So, make a decision. Lord, mula ngayon, gagamitin ko ang katalinuhan ko para sa iyo. Pag magdidesisyon ako, sisiguraduhin ko, nakabase dun sa kalooban mo, itong decision ko na to. Hindi labag sa kalooban mo. So, yun po yung una na pagkakamali ni Solomon. Wisdom is not enough. If wisdom is without disobedience, is without obedience, it is not enough. Ikalawa po, why wisdom is not enough? It's because wisdom without dependence leads to pride. Kanina, wisdom without obedience leads astray. Naliligaw ka. Ngayon naman, wisdom without dependence leads to pride. E ang pride, yan po ang isa sa kalaban ng Diyos talaga. Pag nabubuo yung pride, unti-unti, nagkaka-pride tayo, nagiging malayo po tayo sa Panginoon. 1 Kings 11:3. Ang asawa niya na mula sa lipi ng mga hari ay 700, at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Solomon depended heavily on his wisdom. Tingnan niyo po ito 700 ang asawa niya, 300 yung kanyang kabit. Solomon depended heavily on his wisdom. Kaya po naisulat ang Proverbs. Kasi nilagay lahat doon, yung mga salawikain at mga awit ni Solomon. Kaya naisulat ang Ecclesiastes. Kasi si Solomon, nagsulat ng mga karunungan niya, nailatag lahat doon. Naniniwala si Solomon, matalino siya. Sabi ng mga tao, sabi ng Diyos, at sigurado siya sa sarili niya, matalino siya. That's why, doon siya sumandal, doon siya nag-depend sa kanyang katalinuhan. No, akala niya, sobrang talino na niya, na pwede na niya suwayin ng Diyos. Pride na po yun. 1 Kings 11, verse 9 to 10. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Okay? Nung nagalit si Yahweh, ano po ginawa ni Yahweh? Next, 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh. Nung nagalit si Yahweh, hindi yung ayawan na. Sabi ni Yahweh, nagagalit ako sa iyo, usap tayo. Nagpakita si Yahweh 2 beses kay Solomon. Verse 10, at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, nagalit ako sa iyo, na-hurt ako, hindi gusto ginawa mo. Usap tayo. Okay, nagpakita. Huwag ka na maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, Pero sabi rito, ngunit, hindi niya sinunod si Yahweh. Nakipag-meeting na naman si Yahweh. Okay, pangalawang beses, papakita uli ako sa iyo. Usap uli tayo. Tigilan mo na yan, Yan Diyos-Diyosan na yan. Ngunit, hindi niya sinunod si Yahweh. Ibang klase itong Solomon na to. Nagpakita na harap-harapan sa kanya si Yahweh. Si Moses, tagiliran lang ni Yahweh nakita. Yung mga naon na kay Solomon, hindi nila na-meet si Yahweh. Si Solomon, actually, kung tutusin, 3 times na-meet niya si Yahweh. Una, nung binigyan siya ng wisdom. Tapos pangalawa at pangatlo, nung nagkakasala na siya. Hindi siya binitiwan ni Yahweh. Hindi siya diniscard. Hindi siya nireject. Hinabol pa siya, kinausap pa siya. Pero sa sobrang pride ni Solomon, sa sobrang taas ng tingin ni Solomon sa katalinuhan niya, kahit si Yahweh na ang direkta na nagsasabi na tigil-tigilan mo na yung pinaggagawa mo, ano ginawa niya? Hindi niya sinunod si Yahweh. Yung dependence niya, may wisdom nga siya, pero wala siyang dependence sa Panginoon. Kala niya, matalino na siya. Alam niyo po, minsan nakakalungkot, may mga taong ganyan. Minsan may mga, minsan may mga anak tayo ganyan. Minsan meron tayo mga anak na nagkatrabaho na, umasenso na sa buhay. Ano ba? Yun, nagkaroon na ng mga accomplishments, awards, honor, nag-stable na, ayaw nang sumunod sa magulang. Minsan nga, mga bata, wala pa nga nararating, suwail na. Hindi po natutuwa ang Diyos kapag tayo po ay nagmamataas at nagmamalaki. Lalo na po, minsan po, sabi nga nung kanta ng Apo, batang-bata ka pa at akala mo na ay alam mo na ang lahat ng dapat mong malaman.
Ganun daw po yung mga bata. At ganun si Solomon. Akala ni Solomon, alam ko na lahat yan. Sabi ni Yahweh, wag sumamba. Hindi ako makinig kay Yahweh. I know what I'm doing. Hindi niya lang ako naiintindihan, Yahweh. Hindi mo ako naiintindihan. So mga anak na nandirito, wag maging suwail. Minsan akala natin matalino na tayo. Minsan akala natin matibay na tayo, matigas na buto natin. Hindi. Hindi. Marami pa tayong kakainin na bigas. At darating yung time na tayo naman talaga nandoon na sa estado na yon. Matalino na talaga tayo at meron na tayo mga responsibilidad. Pero hanggat wala pa tayo doon, makinig tayo sa mga magulang natin. No, they know better and they want the best for all of you, for our children. May pagkakamali po yan ni Solomon. So Solomon depended heavily on his wisdom. Saan pa siya nag-depend? Nag-depend po siya heavily also on political allies. Kasi tatanungin natin, bakit siya mag-aasawa ng 700? Ikaw ba, kung kasing yaman ka ni Solomon, mag-aasawa ka ng 700? Diba? Bakit siya nag-asawa ng 700? Kasi po, dahil nag-asawa siya ng 700 na prinsesa, at bawat prinsesa na yon, ang tatay nun, hari. At ito po mga hari na to, may kaharian. Kaya nga siya hari. At dahil doon, meron siyang 700 na political allies. Kapag may nang away sa kanya, tatawarin niya lahat ng biyanan niya. 700 na biyanan. Inaaway ako noon, girahin natin. So sasama lahat sa kanya, yung kanyang 700. Nakakampi. Hindi lang yun. 700 din yung hindi na niya ngayon makakaaway. Kakampi na niya. Kasi pag inaaway siya, sasabihin, di ba biyanan kita? Di ba love ko yung asawa mo? O yung anak mo, yung prinsesa? So 700 yung kakampi niya. Talaga namang nung time ni Solomon ay very strong ang kanilang political system. Kasi nga, 700 yung kanyang asawa. Although hindi ko alam kung pagkatapos ng kasal, kung nakita pa sila ng mga asawa niya. Pero merong political alliance na naganap dahil doon. So doon po talaga nag-rely ito pong si Solomon. The problem is, self-reliance replaces God-reliance. Kapag tayo po ay umasa na sa sarili nating karunungan, napapalitan ang ating pag-asa at pagsandal sa Panginoon. Alam nyo, nasanay na si Solomon. Nasanay na si Solomon na matalino siya. Nasanay siya for 40 years na naghari siya. Nasanay siya na hinahangaan siya, na matalino tawag sa kanya. At sabi niya sa sarili niya, hindi ko na kailangan na mag-rely sa Diyos. Sa talino ko pa lang, okay na eh. So, kayang-kaya ko na to. Yun po ang nangyari dito kay Solomon. Para pong, kunyari, piloto ng eroplano. Nakapasok na ba kayo sa cockpit ng eroplano? Alam niyo, pwedeng pumasok sa cockpit ng eroplano. No? Pagka nagbabaan na yung mga pasahero, sabihin niyo lang sa stewardess, pa-picture naman sa loob. And normally, pumapayag sila. Okay? Pag pumasok ka sa cockpit ng eroplano, di ba ang daming mga gauges, mga buttons, ang daming monitor, ang daming etc. What if piloto ako? Tapos sinabi ko, 40 years na akong piloto. Kaya ko na magpalipad ng eroplano kahit di ako tumingin diyan sa mga metro-metro na yan. Kaya ko na. Di ba? Pride. Hindi na ako magde-depend diyan sa mga metro-metro na yan. Yung experience natin at wisdom natin, kailangan pa rin natin mag-depend dito po sa Panginoon. And the more that we are having more experiences in life, we understand that without God, hindi natin kaya. We will not make it kung tayo po ay aasa lang sa sarili po natin na kakayahan. Wisdom is not a substitute for dependence. It's not a substitute for dependence. Hindi kung matalino ka, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Pero may mga nangyayaring ganyan. Alam niyo po, minsan hindi man natin sinasabi, Pastor, dumidepende naman ako sa Diyos eh. Paano? You know, when we pray, kaya kung tayo po ay hindi prayerful, aminin naman natin at hindi, we are not dependent on God. Pagka hindi tayo madalas manalangin, tumawag, humingi ng tulong at saklolo, isa lang po ibig sabihin nun. Tingin natin, hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko na to sa sarili ko. So doon pa lang po, doon pa lang, nakikita na po natin no, na nagkakaroon tayo ng decline dahil po doon. And always remember, pride always lead to fall. Yung pride, ang ending lagi niyan, pagbagsak. Sabi nga natin kanina, yan ang isa sa pinakaayaw ng Diyos. Yung pong pride, yung tao na mapagmataas, yung tao na proud, always goes down to a fall.
early 2000, ano po ang pinakasikat na brand ng cellphone? Nokia. Asa na ang Nokia ngayon? Alam niyo po, early 2000, kung di ako nagkakamali, siguro mga 2005, ganyan, 2000, mga ganyan. Nokia talaga yung the best na cellphone. From Finland, 40% of the international market sales captured ng Nokia. At ang ganda naman talaga. Meron ako Nokia 5110. Naiwan ko sa ibabaw ng kotse. Pag preno ko, nahulog, nasagasaan ko. Buo pa. Nabenta ko pa. Ganong katibay itong mga Nokia na to. 2 linggo na, may baterya pa. Samantala mga cellphone natin ngayon, isang araw lang, ubos na kagad yung battery, drained na. No? Alam niyo po, ang Nokia, nung lumitaw ang Android ng Google, at nung lumitaw ang smartphone na sinimula ng iPhone, hindi na-threaten ang Nokia. Ang tingin ng Nokia, hindi tayo tatablan yan. 40% ng market share nasa sa atin. Kaya hindi natin kailangan ng Android. Alam niyo ba kung anong OS ng Nokia, yung ginagamit sa cellphone ng Nokia na software? Symbian. Symbian. Analog. Nung lumitaw ang Android, digital, ang tingin ng Nokia, sa sobrang laki ng market natin, hindi tayo kayang itumba ng Android na yan. So, binaliwala nila. Hanggang unti-unti, kinain ng smartphones ang Nokia. At nung humabol ang Nokia, too late. Hindi na sila nakahabol because of pride. No, Nokia fell because of pride. Nung naglabas sana ng smartphone, sumabay na sila eh. Pero may isa pa, hindi lang Nokia. Yahoo. Yahoo. Yung iba sa atin dito, siguro ang email natin, yahoo.com pa rin. No? Ibig sabihin na, matanda ka na. Dapat may gmail.com ka man lang. Ang Yahoo, meron silang opportunity noong mga 2004 na bilhin ang Google for $1 million only. No, binebenta ang Google sa kanila for $1 million. Hindi nila binili ang Google. Ang tingin nila, hindi namin kailangan, very strong ang Yahoo, hindi namin kailangan ng Google. At ang FB, ang Facebook, binebenta rin sa kanila for like, I don't know, 4 billion, mga gano'n, 1 billion siguro ang Facebook. Ang tingin ng Yahoo, hindi namin kailangan yan. We can stand on our own, we can compete. So ang nangyari, katulad din nangyari sa Nokia na may pride, ganoon din ang Yahoo, unti-unti na rin na bumagsak ang Yahoo. Ngayon, nabili na ang Yahoo ng Verizon. Ano yung Verizon? Hindi natin alam kung ano yung Verizon. Yung Verizon, yun po yung kanilang parang, ano ba, PLDT doon sa Amerika, AT&T, parang gano'n sa ibang bansa. Or Globe, parang yun ang gano'n sa ibang bansa. Yun, nabili na ng ganoon. So, because of pride, kapag ka mayroon pong pride, laging may fall. Pag mayroon ng mag-asawa, nasira ang marriage, alam niyo po ang dahilan? Pride. Of course, minsan infidelity, unforgiveness, pero laging may kasamang pride. Ang sarap-sarap ng hindi kayo magkagalit ng asawa mo. Makakatabi mo ba sa pagtulog sa gabi ang pride na yan? Mayayakap mo ba yung pride na yan? Di ba? Minsan isang sorry lang ang kailangan. Isang sorry lang na, uy, pasensya ka na. O, tapos hatawin mo bigla. Di ba? Bati na kayo. Yung isang sorry mo, nakatipid ka ng 3 araw na away. Ayaw, di ba lugi ka ba nun? Hindi ka nalugi nun. Yung 3 araw na yun, taas ng blood pressure mo, stress na stress ka kasi nag-aaway kayo. Kung nag-sorry ka, di ba? Makakain na kayo sa labas. So, yung pride na yan, mga kapatid, hindi ho natin dapat inaalagaan yan kasi lumalaki po yan, yung pride na yan. And always remember, pride always leads to a fall. Bagsak. Lagi pong bumabagsak. So sa Panginoon, umasa po tayo, huwag sa sarili. Mabibigo lang po tayo kapag umasa po tayo sa sarili natin. Always pray. Always be humble. And always remember, Proverbs 3, 5 and 6. Sabay-sabay po tayo. Samahan niyo po ako na-recite natin to. And I hope na-memorize to ng iba sa atin. Sige po, sabay-sabay tayo. Ready? Go! Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight.
Hindi nyo pa na-memorize ito, i-memorize po ninyo itong Proverbs na ito. Isa po yan sa talagang the best proverb na pag nare-recall natin, makakatulong po sa atin ng malaki. Okay? Trust in the Lord, depend on the Lord always so that you will not be proud. Pangatlo po, why is wisdom not enough? It is not enough because wisdom without devotion leads to destruction. Yan ang nangyari kay Solomon. Verse 4, 1 Kings 11. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Tingnan niyo po yung word sa unahan. Nang matanda na si Solomon. Nung si Solomon po, nung bata-bata pa, sumusunod kay Yahweh, unti-unti, napapalayo, at nung matanda na, nahikayat siya ng mga ito. Nung bata pa siya, hindi siya nahikayat. Nung matanda na, tsaka siya nahikayat na sumamba sa mga Diyos-Diyosan nila. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Kung kailan pa tumanda, tsaka pa huminto na maging matapat sa Diyos. No, sayang. Yung mga unang taon ni Yahweh, ni Solomon, wala pagkabata, tinuturuan siya ni David, hanggang 40 years old, hanggang 50 years old siguro, and nung 50 years old na siya, tsaka pa siya lumayo sa Diyos. Ilang taong ka na? Ngayon mo pa babalak magtamad-tamad? Ngayon mo pa ba binabalak na huwag magtiwala sa Diyos? Ngayon mo pa ba kukwestiyonin kung ang Diyos ay tapat? Kung ang Diyos ay mabuti? Kung ang Diyos ay sumasagot sa panalangin? Ngayon pa ba? Hindi na. Nagkamali na po si Solomon dyan. Kung kailan siya tumanda, tsaka siya tumigil maglingkod. Kung kailan tayo tumatanda, lalo kang magtapat sa Diyos. Kung kailan ka tumatanda, lalo kang maglingkod sa Diyos. Kasi po, habang tumatanda tayo, sabagay wala naman sa edad yan, pero habang tumatanda tayo, palapit tayo ng palapit sa hukay. Hindi mo alam. Oh, minsan ako, naglalakad lang ako, bigla may sumasakit sa likod ko. Ano kaya yun? Ano kaya yun? O bigla ka ngayon mag-BP. Hindi naman pala mataas yung blood pressure ko. Ano kaya yun? Ba't bigla may kumirit sa ulo ko? Habang tumatanda ka, hindi ka sigurado kung magigising ka pa. Biglang may masakit sa dibdib, biglang yung leeg mo masakit, biglang hindi ka makalakad. Habang tumatanda po tayo. Kaya habang tumatanda, lalo tayong dapat lumalapit sa Panginoon. Huwag lumalayo. Hindi dapat lumalayo sa Panginoon. Always remember, devotion is the foundation of true wisdom. No, because true wisdom flows from a heart fully devoted to God. Si Solomon, nagsimula siya. He began his reign with sincere devotion to the Lord. Pero habang nababawasan ang devotion ni Solomon, habang nami-misuse ang wisdom ni Solomon, unti-unti rin namang nadedecay, nagkaka-decadence, nagkakaroon ng kabulukan ang buhay ni Solomon. Lack of devotion, ang kakulangan ng katapatan sa Diyos ay nakakababa ng ating immune system, ng ating spiritual immune system. And destruction follows when God is no longer the center. Totoo po yan. Pagka hindi na sentro ang Diyos, susunod po dyan, destruction. Kung kayo po ay may motor, o kayo po ay may bisikleta, yung pong gitna ng tulo, ng gulong, ano tawag doon? Sentro. Ang tawag doon, sentro. Pag inikot mo yung gulong at maayos yung sentro, makikita mo yung gulong, halos hindi mo napapansin na umiikot. Kasi tama yung sentro. Pag yung sentro ay wala sa sentro, oblong yung ikot ng gulong. No? Magulo. At pagka yun ay dinrive mo nang wala sa sentro, magkakawindang-windang yung pagdadrive po natin. Kailangan po tama yung sentro. Pag mali yung sentro, nalilihis po tayo ng landas. Pag hindi tapat sa Diyos, pag hindi Diyos ang sentro, ano mangyayari sa mga desisyon natin? Malilihis yung desisyon natin. No? Mahihila po tayo. At alam niyo po, ang tendency natin lagi lumayo sa Diyos eh. Para po sa mga marunong mag-drive, naranasan niyo na ba na nagdadrive kayo, binibitiwan niyo yung manibela? Tapos sabihin mo sa asawa mo, look oh, no hands. Naranasan niyo na ba yun? Ako, minsan kasi ginagawa ko yon. Pag yung sasakyan po natin ay hindi sentro yung gulong. No? Pag hindi sentro ang gulong at binitiwan mo yung manibela, kakabig.
Pagka kunyari, itong gulong dito ay mas mahangin, yung gulong dito mas konti ang hangin, pag binitiwan mo, pupunta rito yung kotse. No, pagka dito naman yung mas matimbang, pupunta rito yung kotse. Pero pag pantay, pag nasa sentro, kahit bitiwan mo, dire-diretso. Na tayo ho mga tao, pag hindi ho balanse, pag bumitaw tayo, ang tendency po natin, mas malamang kaysa hindi, lumayo sa Panginoon. Kaya po tayo, meron po tayo, pagka mga kapatid po natin, alam niyo po, nabanggit ko naman sa inyo, meron po tayong silent attendance. Naalala niyo ba yon? May silent attendance po tayo. Meron nag-check sa atin. Gaano katagal na ba hindi umaten si ate ganito? Matagal namin hindi nakikita si ate ganyan. Hindi naman natin ginajudge na pagka hindi natin nakikita, ibig sabihin napapalayo sa Diyos. Pero hindi imposible, di ba? Kasi the more na lumalapit ka sa Diyos, the more na hinahanap-hanap mo yung gawain ng Panginoon. The more na gusto mo mag-participate, the more na gusto mo maglingkod. Kapag hindi natin nakikita, tatanungin natin, may problema ba? Meron bang nangyari? Meron bang ganito? Gusto po nating malaman. So, ayaw po natin na napapalayo po tayo sa Panginoon. Ayaw po natin na nangyayari po yung ganoon. Because always remember, look at this, look at this. Even the wisest person in the world, yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, can be destroyed if God is not in the center. Even Solomon himself can be destroyed if God is not in the center. Kung tingin natin mas magaling tayo kay Solomon, di wag natin isentro ang Diyos. Pero si Solomon nga hindi niya kinaya. Kapatid, ate, kuya, kailangan mong isentro ang Diyos. Kailangan. Hindi ito suggestion, it's a prescription. Kailangan mong isentro ang Diyos sa buhay mo. Pag-attend natin dito, hindi ko nababaliwala yan. Nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, hindi nababaliwala ang oras natin. Isentro po natin ang Panginoon. And what's our conclusion? Napakasimple po ng conclusion natin. Seek to fear the Lord before seeking wisdom. Hanapin muna natin ang reverence, ang takot sa Panginoon. Verse 6, 1 Kings chapter 11. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Pinagkumpara si Solomon at saka po si David. Tingnan nyo, sino mas matalino, si Solomon o si David? Si Solomon. Sino ang mas mayaman, si Solomon o si David? Si Solomon. Sino ang mas gwapo, si Solomon o si David? Baka Solomon. Di ba? Mas makapangyarihan, si Solomon pa rin. Lahat ng mas na kay Solomon. Talo ni Solomon si David. Pag doon natin binase. Pero David did better than Solomon. Despite not being the wisest, despite not being the most powerful, despite not being the wealthiest, David did much, much better than Solomon. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling, pinakamayaman, No. Kailangan mo lang maging matapat sa Diyos. At bahala na ang Panginoon. Diba? Hindi kailangan ni David yun. Dahil si David, foundation niya, si Solomon, foundation niya, wisdom. Si David, ang foundation niya, fear of the Lord. Takot sa Panginoon. Proverbs 1 verse 8. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pag ang pundasyon mo, yung takot sa Panginoon, ang tibay mo. Alam niyo po ba yung the big one? Alam niyo yung the big one? Narinig niyo yun, the big one. Ano yan? Lindol. Magkakaroon daw ng possibility na itong Marikina, may fault line daw dyan, Marikina Valley fault line, baka raw maglindol. At yung fault line na yan, andyan lang muna sa Taguig, sa baba. Mula Marikina, dumaan sa Pasig, sa Bagong Ilog, tapos yan, nandiyan dyan sa Taguig. Due na raw yan na gumalaw kasi parang like what, 2,000 years na yata or something, no? Meron siyang timetable. Dapat daw gumagalaw na ngayon niya. So may possibility na lumindol daw po. Ang tanong, bakit ang lalaki at ang tataas ng building sa Ortigas?
Bakit nagtatayo ngayon ng malalaking building at condominium sa Pasig, sa Kapitolyo, sa Bagong Ilog, ang tataas ng mga building, may fault line doon ah. Bakit ang lalakas ng loob nila sa C5? Bakit sila nagtatayo? Diba? Tatayuin mo bilyon-bilyon, tapos lilindol anytime? Anytime. Bakit mo itatayo? Kasi po, ang pundasyon sa Ortigas, sa Bagong Ilog, doon sa may C5, adobe at granite. Ang tibay ng pundasyon, hindi ho lupa. Hindi ho katulad sa atin, magtatayo tayo ng building, hahanapin pa natin yung bedrock. Yung talagang huhukayin mo pagkalalim-lalim, hahanapin mo yung pundasyon, yung bedrock. Doon po, ang pundasyon mo, konting hukay lang, bato, adobe. Talagang huhukayin mo pa siya talaga. Ang tibay, kaya po ang lakas ng kanilang loob. So kahit mataas, kasi yung pundasyon, matibay. So mga kapatid, ano bang pundasyon mo? Matibay ba yung pundasyon mo? Ikaw ba yung madaling ma-hurt? Ayoko na mag-church. Bakit? Kasi hindi nila pinansin yung bagong hairstyle ko. Matibay ba pundasyon mo? Ayoko na mag-church. Bakit? Kasi binanggit ni pastor yung nagpasalamat si pastor doon sa mga ganito, ganyan. Hindi ako kasali sa nabanggit. Alam nyo, isa sa iniiwasan na natin ngayon. Dati po, kapag ka Mother's Day, pinapalabas natin yung mukha ng mga nanay. Di ba? Si ate ganito, si ate ganyan, si ate ganon. Laging may naiiwan na mukha. Laging may hindi nakakasali. Tapos sasabihin, yun nga, hindi ko naman kilala yun, pero nandun yung mukha niya nung Mother's Day. Ako, wala. No, laging merong ganoon. As in, 100%. Each Mother's Day, may nakakarating sa akin. Pastor, wala daw si ganun. Pastor, wala daw si ganyan. Sabi ko, next Mother's Day, batiin na lang natin sila, bigyan natin ng pamaypay. Huwag na natin ilagay dito yung mga mukha. Kasi laging may naiiwan. No, minsan may mga andaling magtampo dahil po sa mga ganon. Pag ang pundasyon mo, mababaw, madali kang mauuga. Pero kapag ka pundasyon mo sa Panginoon, malalim, nakalimutan ka ng pasalamatan, hindi ka pa nasali, naiwan ka pa, sasabihin mo sa sarili mo, ginawa ko naman yun para sa Diyos. Hindi ko ginawa yan para sa tao. Pag matibay ang pundasyon mo, kapatid, hindi ka mauuga. At yan po, si David, napakatibay ng pundasyon niya. Kaya seek wisdom, but seek fear of the Lord first. Maganda yan. Gusto ko maganda tayong lahat may wisdom galing sa Panginoon. Maganda yan. Pero ang pundasyon nun, may takot ka sa Diyos. Nakakatakot po yung taong matalino tapos masamang tao. Di ba nakakatakot yun? Ang talino niyan, tapos masamang tao. Aba, ano kayang imbentuhin yan? Diba? So, seek wisdom, but seek fear of the Lord first. Pag kayo po kung kayo po ay isang bisor, o manager, o owner ng isang negosyo, at kayo po ay mag-i-interview ng mga aplikante, huwag niyo hanapin yung matalino lang. Hanapin niyo po yung karakter. Hanapin niyo po matino. Lalo na may takot sa Diyos. Kasi po, pag may takot sa Diyos yan, kahit hindi ka nakatingin, gagawa ng matino yan. Pero kung matalino yan, at walang takot sa Diyos, nako, delikado ka. Hindi mo alam na napapaikot ka na pala. So, unahin po natin lagi yan. At ang maganda po, alam niyo po si Solomon, nung sinulat niya ang Proverbs, sinulat niya ang Ecclesiastes, towards the end of the book of Ecclesiastes, Solomon ultimately concluded na pinaka-importante na may takot sa Diyos. Ecclesiastes 12:13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Now, at the end of his life, actually hindi ko alam kung sinulat niya to nung mamamatay na siya, kaya nga hindi maliwanag kung siya ay nanumbalik or hindi. Basta sinabi ni Solomon, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Solomon was wiser than David, but David feared God. As we close, ang gusto ko pong iwan, mga kapatid, focus on your relationship with God. Focus sa atin pong Panginoon. Because at the end of it all,
haharap tayo sa Diyos, isa-isa. Hindi as a church. Hindi tayo haharap, tatabihin na ng Panginoon, harap na, diba, bikutan. Hindi tayo ganun. Harap tayo isa-isa. Tatawagin tayo, okay, Manuel. Kuya Manuel, di ba? Tapos, Mac. Kuya Mac naman. Yung mga naka-maroon. Haharap tayo sa Diyos isa-isa. At pag umarap tayo sa Panginoon, ang makita naman ng Panginoon, hindi wisdom lang, kundi takot sa ating Panginoon. Amen po. Nanalangin tayo. Ama namin, ngayong umagang ito, salamat po sa paalala mo sa amin. Salamat po sa buhay ni Solomon. Napakalalim na mga pangyayari sa buhay ni Solomon. Yung nga po, Panginoon, gayahin namin yung mga tamang example niya at matuto naman kami dun sa mga pagkakamali ni Haring Solomon. Dalangin namin po, Panginoon, na i-bless nyo kami ng wisdom, pero higit sa lahat, i-bless nyo po kami ng reverence. I-bless nyo po kami ng takot, ng pagmamahal, ng paggalang sa inyo, at pagsamba mula po sa aming mga puso. Salamat, Lord. Salamat po, Lord. In Jesus' name, amen.